Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa. Ito nga po ang programa na naghahatid sa inyo na ang tugon sa ating bawat tanong. This is Solution with me and my name is Laverne Ducot. At sa nakalipas na mahabang panahon na ating pagbabakasyon, muli po tayo nagbabalik para sama-sama po nating pagsaluhan ang nananaganang biyaya at pagmamahal sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng kanyang salita. Once again, dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. At binabati po natin lahat ng mga nanonood. Kayo po, magandang gabi po sa ating lahat sa mga nanonood sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, binabati rin po natin lahat ng ating mga kaibigan, mga kaklase, at mga suki sa buong mundo. Saan man po kayong panig ng daigdig. Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi. At maraming salamat po once again dahil kayo po ay nakasama na naman natin ngayon pong bagong taon ng 2025 sa ating Season 7. Praise God. Isipin nyo, sa biyaya pa ng Panginoon, nagpapatuloy po tayo dahil talaga naman pong hindi kumpleto ang ating buong isang linggo kapag hindi po tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po ay kagalahan namin na ginagawa every week na tayo po ay mapagyaman sa nananaganang at kamanghamanghang salita ng ating Panginoon. So once again, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayo naroon sa ngayon. Isang mapagpala at mabiyayang umaga, tanghali at gabi. At sa ating po mga kababayan naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang gabi po dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At syempre pa, bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin lahat ng mga kaibigan nating nanonood ngayon. At the same time ay nag-celebrate at nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays at anniversaries. Of course, unahin na po natin ang mga belated happy birthday kay Sister Penpen Damalirio. Happy birthday, Sister Penpen. Nakasama namin sila kahapon. Si Sister Ana Manalastas. Hello, Sister Ana. Happy birthday. And of course, kay Kuya Natnat Peralta. Happy birthday. At kay Ate Maisa. Nitong last Friday siya po nag-celebrate ng kanyang hindi ko nababanggitin kung ilang taon si Ate Maisa. 19th birthday. Yan, naintindihan na po natin kung ilang taon si Ate Maisa. And of course, happy birthday today. Sila po ay nagsaselebrate ng kanilang mga birthdays kay Brother Ber Cuevas. Happy birthday mula po sa Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay. Nakasama rin po natin siya kagabi. Happy birthday, bro. At of course, atin pong churchmate. Wala iba kundi si Brother Makoy Alcantara. Happy birthday, Brother Makoy. At maraming salamat sa iyong buhay at sa iyong pagdalingkod sa Panginoon sa ating sambahan. And hindi rin po natin kakaligtaan, nagsa-celebrate naman po ng kanilang wedding anniversary sila Brother Robert and Sister Josie Galon. Mapagpala at manatili po kayong in love sa isa't isa. At sa lahat ng mga kagaya po nagsa-celebrate nila Brother Robert and Sister Josie ng kanilang wedding anniversary. Binabati rin po namin kayo at manatili po kayo sa mainit at mayaman na at nananagana at sakda ng pagmamahal na ating Panginoon. Nang sa gayon, lalo pang pagtibayan. Ika nga habang tumatagal ang pagmamahalan ay lalo po kayong nai-in-love sa bawat isa. So lahat po ng ating mga celebrants, birthday man yan at wedding anniversary, sumain niyo po ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. At syempre, pag gusto rin po namin pasalamatan ang ating mga kaibigan na nitong mga nakalipas na linggo ay ginulat kami at sinamahan tayo sa ating Sunday worship celebration. Of course, thank you so much kila Sister Edna Magalong and Brother Andy Magalong. Hindi ko sure kung nakabalik na ng Kuwait si Brother Andy, but Brother Andy, maraming salamat sa inyo ni Sister Edna. Kayo po ay pagpapala at kayo po ay nakasama namin, I think it was 3 or 2 Sundays ago, kasama ni nung kanilang anak na bunso, si Brother Cyril. Yan, maraming salamat for joining us sa ating Sunday worship celebration. And of course, dito na bang last Sunday lang, nakapiling natin at maraming salamat that you were able to join us sila Brother Roy, Sister Maylene Magadia, si Mori, ang kanilang bunsong anak, at sila Sister Lala Magadia and yung kanyang dalawang kiddos. Yan, maraming salamat at alam kong sila rin po ikasama natin tonight dito sa ating Bible study online. So binabati natin lahat ng mga kaibigan natin. At kung kayo po ay naghahanap ng church at malapit po sa Las Piñas, please you may join us every Sunday at 9:30 in the morning. At tayo po ay matatagpuan sa Unit
114 Tia Maria Sarao Building, CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At atin pong church ay kilala sa tawag na Solution Grace Church. So please join us every Sunday, once again, 9:30 in the morning. At binabati natin lahat ng ating mga kaibigan today, at tonight, I should say. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Please, kung kayo po ay napapagpala na ating mga pag-aaral ng salita dito sa ating programa, paki-share po yung ating broadcast nang sa ngayon mas malawak po ang nararating po nito. Dahil alam niyo, napapanahon yung ating pag-uusapan tonight. Napapanahon dahil marami po mga mananampalataya pa rin at ilang mga kapatid natin, mga pastor, ang tila nalilito sa mga kaganapan at kung ano-ano na lang po ang naipopost sa kanilang social media o sa ating mga social media na hindi po nakakatulong sa totoo lang. So pag-usapan po natin ito at binigyan ko ng title yung ating message for today. And ganda ng title natin na papanahon. When a Samaritan Village Rejected Jesus. When a Samaritan Village Rejected Jesus. Na kung saan dito po sa isang tagpo na kung saan kasama po ng Panginoon Hesukristo ang kanyang mga disipulo ay alamin natin kung ano po ang mga kaganapan dito at alamin din po natin kung bakit sabi ko kanina napapanahon yung ating pag-uusapan. Kaya po gusto ko po na kayo po ay kasama namin at para sagutin po yung ating question for tonight. At ito nga po yung ating question for tonight. At feel free to answer the question. So, kaibigan, will Christians experience the wrath of God? Ang mga mananampalataya po ba ay mararanasan pa ang puot ng Diyos? So, pag-usapan po natin yan. Kasama po kayo at sabay-sabay tayong matuto at mala sa loob ng medyo maraming minuto. Dito yan sa inyong programang At muli po ang ating question for tonight na malaya po ninyong pwedeng sagutin at gusto ko po malaman ang inyong mga tugon sa ating tanong. Will Christians experience wrath of God? Mararanasan po ba ng mga mananampalataya kung kayo po isang born-again Christian, tinanggap ang Panginoon Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo po ba ay mararanasan pa rin ang puot ng Diyos? What do you think? So please give us your answers sa ating comment section at para magkaalaman po tayo at wag po kayong mag-alala sa ating programa, No Condemnation. At mahalaga po, nandiyan kayo at sama-sama po tayong matuto dahil muli po, kagaya na aking sinabi kanina, yung topic natin for tonight is really very timely. So alamin natin mga kaibigan. So ilalatag ko muna po sa inyo ang ilan sa mga mainam nating tuntungan para meron tayong matibay na tuntungan sa ating mga pag-uusapan at sa kaduluduluhan mamaya mula sa isang question, meron tayong solution at alamin natin kung talaga bang mararanasan ng mga mananampalataya. Kung kasing mararanasan natin, ibig sabihin, nangyayari na ba ngayon ang pagbubuhos ng galit at puot ng Diyos? So, simulan po natin sa pag-aaral na ito. So, ilalatag ko muna po ang ilan sa mga importanteng bagay na dapat nating malaman. Alam niyo po, bago pa man magsimula ang ministeryo na ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito, naroon na po at sinugo na po ng Diyos ang pinakahuling propeta sa lumang kasunduan sa pamagitan po ni John the Baptist. Basahin po natin ang Matthew chapter 3 verses 1 till 2. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, ito po yung kanyang pinapalaganap na mensahe during his time bilang pinakahuling propeta sa lumang tipan. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ito po yung mensahe ni John the Baptist. Now, once again, bakit ko po binabanggit na siya po ang pinakahuling propeta sa lumang tipan? Kasi malalaman natin, bilang mga mananampalataya, dapat alam natin kung kailan natin wastong hinahati ang salitaan ng Panginoon. Sundan po natin in Luke chapter 16 verse 16 bilang patunay. Kasi iba po ang mensahe ng lumang kasunduan sa bagong kasunduan ng biyaya ng Diyos. Ito po ay sa pagitan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mapagmahal na Ama. Amen at amen. Luke 16 verse 16 sa Mabuting Balita Biblia. Ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon na ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. So dapat makita po natin
yung difference ng mensahe ipinipreach ni John the Baptist. And of course, ito nga po ay bilang siya ang pinakahuling propeta sa lumang tipan. At makita po natin ano ba talaga ang ipinapahayag na mensahe ng ating Panginoon nang siya po ay nagministeryo dito sa ating mundo. At makita po natin kung ano yung pakay ng Diyos, kung ba't niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So, kung babalikan po natin ang lumang tipan, si Propeta Juan na tagapagbautismo po, o John the Baptist po ang tinutukoy ni Prophet Isaiah, na kanyang sabihin sa Isaiah 40 verse 30. So, ang tinutukoy dito, the voice of one crying in the wilderness, Prophet Isaiah was referring, of course, di naman niya kilala kung sino talaga, pero ang tinutukoy ng talatang ito, ay si John the Baptist. Prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So, John the Baptist was telling here to prepare the way for Jesus as He is coming. So talaga, siya po ang sinugo ng Diyos para ayusin ang daraanan ng ating Panginoon. Now, bakit natin pinag-uusapan ang mga nakalipas and even po yung mga Bible prophecies? Lalo tigit sa panahon po natin ngayon, nang sa gayon ituon po natin at maituwid natin ang ating mga kaalaman patungkol sa paghahari ng Diyos at ang kanyang panuntunan sa mundong ito. Nang sa gayon, hindi po nagkakalabo-labo yung ating mga pinapaniwalaan. So this is my question for you, kaibigan. Why do we have to study Bible prophecy? You know why? Because this is the answer. Because great part of the Bible is all about prophecy. Yes, alam nyo, in the Old Testament, nagbigay po ng kapahayagan, or I should say, hula or prophecy, ang Diyos, 333 ay, to be exact, about the first coming of Jesus. Kung hindi po ako nagkakamali, yung 333 times 3 or times 2, yun po yung mga prophecies na isinulat sa Biblia concerning the second coming of Christ. I believe, meron pong dalawang phases ang second coming. The first phase is the rapture of the church, and then the second phase is the second coming. Now, ano pong difference ng dalawang ito sa isa't isa? Yung rapture po is Jesus coming for us believers. He is coming for the church, for His bride. Ano naman po yung second coming? Second coming is Jesus coming with His bride. Tayo po yun. With the church. Amen. With the believers. So yun ang malaking kaibahan. Kaya po I believe ang second coming po ng Panginoon, it has two phases. So once again, the rapture of the church, that Jesus will be coming for us believers. Yung second phase naman, second coming, that Jesus will be coming with us. At this time, tatapak na po ang kanyang mga paa dito sa lupa. Samantala yung first phase ng second coming, tayo po'y katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. Kasama po ng ating mga minamahal sa buhay na una nang umuwi sa Panginoon. So magkakaroon ng grand reunion. Amen. So exciting po talaga. So mismo po ang Biblia, kung ba't natin pinag-uusapan ng Bible prophecies, once again, as I've said kanina, great part of the Bible is all about prophecy. At alam niyo po ba, sabi ng Biblia, kapag pinag-uusapan at pinag-aaralan, inaalam po natin ang mga hula patungkol sa Biblia. Aba, ang mananampalataya pong ito ay pinagpala, sabi po ng Diyos. In Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he who reads and those who hear the words of his prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Sundan po natin ang Revelation chapter 22 verse 7 this time. Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. At alam niyo po ba, Bible prophecies were written not to scare you, but to prepare and excite you. Kasi ang ibang tao ay pinag-uusapan, yung ibang mga Kristiyano, ang dami ng mga Christian churches nowadays, ayaw po nila pinag-uusapan ng Bible prophecies. Sinasabi nila, nakakatakot yan, pastor. Ang dami ko po nakakausap. Sinasabi nila, ayun na po namin pinag-uusapan. Actually, sabi nila, sa church daw po nila, pag Bible prophecies ay pinag-uusapan, nag-aaway-aaway yung kanilang mga membro. Hindi po totoo yun, hindi po dapat nangyayari yun. Ang Bible prophecies, once again, were written first and foremost, to prepare us and not to scare us. And also, to excite us. Kasi ang ganda po ng mga mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya. Actually, yung first phase po ng second coming, which is the rapture of the church, ang tawag po ng Biblia dito ay ang ating pinagpalang pag-asa o yung ating blessed hope. O kung blessed hope po yan,
bakit kayo matatakot? Ngayon, kung bakit po tayo natatakot, I believe, mali po yung mga ipinepresent sa atin ng mga tagapagturo. So dapat po bilang mga mananampalataya, talagang sinusuri natin ang Biblia at the same time sinusuri natin yung mga nagtuturo po sa atin. John chapter 14, verse 29. Pinapakita po dito ng Panginoon bakit niya ibinibigay at isinulat na sa Biblia ang mga hula para, sabi dito ng Panginoon, para pag nangyari, sa basahin ko na lang po ito. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Kasi nga po, nauna nang sinulat at pag nangyari na, lalago po at mananagana ating pananampalataya. Now, balikan po natin ating Panginoon Hesukristo. Makalipas po niyang attempt ng kalaban doon sa ilang. Alam niyo po ba, ang Panginoon Hesukristo po, ipinasimulan na po kaagad niya ang kanyang ministeryo dito sa lupa at bumalik po siya sa Galilee, taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sundan po natin ang kwento sa Luke chapter 4, verse 15. And Jesus taught in their synagogues being glorified by all. Now, umuwi po ang Panginoong Hesukristo sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya po ay lumaki. Gaya po na nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga on a Sabbath day at tumayo po siya, naatasan para basahin ang salita ng Panginoon at do'y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Prophet Isaiah. At ito po ay nakatalaga-talaga at itinaon na, kumbaga naihula na babasahin po at aalamin at ipapaalam niya sa mga makakapakinig sa kanyang babasahin na siya talaga itinalagyan ng Diyos bilang Mesaya. So basahin po natin ang mga talatang ito, ang mga pangyaring ito in Luke chapter 4 verses 18 till 20. Ito po yung binasa ng Panginoon, parallel verse mula sa Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Tandaan niyo po ito, ha? To proclaim the acceptable year of the Lord. And then, verse 20, ang nangyari dito, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Siguro, bakit sila biglang napatingin sa Panginoon Hesukristo? Alamin natin, bakit ganun? Tila nabitin itong mga tao na nasa loob ng sinagoga sa ginawa ng Panginoon. So alamin natin. So gaya na sinabi ko kanina, ito pang binasa ng Panginoon ay parallel verse na kung saan binasa natin sa Luke kanina, Luke chapter 4, verses 19 till 20. Actually, yung binasa niya talaga, it's found in Isaiah 61 verse 2. So tingnan natin yung parallel verse ng Luke chapter 4, 19 until 20. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Then, so on and so forth. Now, balikan natin nung sinabi ng Panginoon Jesucristo. Let's go back to Luke chapter 4 verse 19. To proclaim the acceptable year of the Lord. Now, ano po yung acceptable year of the Lord na pinoproklama at ito po ang pake ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya naparito at isinugo ng kanyang Ama sa langit. Now, ito po ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon because ang first coming po ng Panginoon, naparito siya hindi para maging hukom. Naparito siya para maging tagapagligtas ng mga mananampalataya sa Kanya. Amen. Now, the good news is, hindi lamang po para sa mga Hudyo. Kasama tayo mga Hentil. Pag sinabing Hentil, mga taong hindi Hudyo. So, praise God talaga. So, pinapabatid po dito ng Panginoong Jesus na siya po ay, of course, nagkakaisa ng Kanyang Ama, na naparito siya, isinugo siya ng Kanyang Ama sa langit, hindi para maging hukom sa mundo. Siya po isinugo bilang tagapagligtas dahil malinaw po sa kanila na Kanyang Ama na kailangan po ng pagdiligtas ng maraming tao. Hindi lamang po ng mga Hudyo, kabilang na ang mga Hentil. Now, kung mapapansin po natin sa Luke chapter 4, verse 20, makalipas po niyang banggitin at basahin yung to proclaim the acceptable year of the Lord. Ang sunod po niyang ginawa, kung mababasa niyo in verse 20, niroll niyo na po niya yung kasulatan. And then, isinara po ng Panginoong Hesukristo at isinauli na po ito sa tagapag-ingat nito. Na kung bakit po sila napatingin yung mga tao sa sinagoga, kasi alam nila marahil kung anong nilalaman ng Isaiah 61 verse 2. Now, nabitin sila, I suppose, nabitin sila because meron pang nakasulat doon, pero bakit hindi binasa ito ng Panginoon? So, tingnan natin yung malaking kaibahan. So, once again, Luke chapter 4 verses 19 till 20, to proclaim the acceptable year of the Lord, then Jesus closed the book. Pag tinignan naman po natin sa Isaiah chapter 61, verse 2,
Tingnan natin laking pagkakaiba. To proclaim the acceptable year of the Lord. Dapat binasa pa ng Panginoong Hesukristo yung part na, and the day of vengeance of our God. Pero hindi na po niya binasa yun. You know why? Because makakita natin dito merong comma. Yung comma, mula po sa the acceptable year of the Lord, and then may comma, and the day of vengeance. Alam niyo po ba yung comma na yon? Ito po ay ang tagal na panahon, 2,000 years ago. Pa yun until today, ay nilalasa po natin yung acceptable year of the Lord because nasa dispensation po tayo ng biyaya. At patuloy pong ipinapahayag ng Panginoong Hesukristo at siya po ay nakikisa sa Diyos Ama na narito pa po, nananagana ang kanyang biyaya na nandyan siya, nananatiling tagapagligtas mo kung tatanggapin mo siya hanggang sa panahong ito. So yung kama, ang laki pala ng panahong yun, 2,000 years po yun. At hanggang sa panahon natin ngayon, ay nararanasan po natin ang mayamang biyaya because nasa dispensation po tayo ng biyaya. So ano pong bahagi ang nakasulat na sa Isaiah 61 verse 2 na hindi po binasa ng Panginoon? Malinaw. And, balik natin Kuya Aves yung part na nun. Ito na tayo sa Isaiah 61 verse 2. Sige Kuya Aves, pakilagay doon. And the vengeance of our God. Di po binasa ito ng Panginoon. Kasi wala po dito ang business ng Panginoon sa panahon natin sa ngayon. Nandun po siya sa acceptable ear of the Lord. Once again, ano po iyon? Yun po yung panahon na kung saan naparito siya at malinaw sa kanyang isipan na naparito siya para maging tagapagligtas ng sino mang gustong magpaligtas sa kanya. Praise God. And this is the gospel. This is good news. So once again, hindi po binasa ng Panginoon Hesukristo yung second part kasi may comma. Kaya nga po napatingin yung mga tao sa sinagoga sa kanya dahil nabitin sila. Ba't hindi niya binasa yung and the vengeance of our God? Malinaw po sa Panginoon, hindi pa ito yung panahon. Amen. So, mga kapatid, ano ibig sabihin ng vengeance of our God? Kanina, diniscuss na po natin yung the acceptable year of the Lord. Ito po yung araw ng pagliligtas. Ano naman po yung the vengeance of our God? Ito po naman yung panahon ng pagbubuhos ng galit at puot ng Diyos na magaganap sa loob ng 7 taon. Of course, mararanasan po ito sa mundong ito. Now, basahin po natin at alamin natin, naglagay ako dito, nagtala ako ng 6 na iba pang termino patungkol sa yung biblical terms of the Great Tribulation. Number 1, the day of the Lord's vengeance. It's found in Isaiah 34 verse 8. Ikalawa, time of Jacob's trouble. Jeremiah 30 verse 7. Number 3, Daniel 70th week. Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Number 4, the day of the Lord's wrath. Zephaniah chapter 1 verse 18. Number 5, great and dreadful day of the Lord. That's found in Malachi chapter 4 verse 5. And number 6, great tribulation. Mababasa natin. Ito yung napakapamosong verse in Matthew chapter 24 verse 21. Now, dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang nananaganang pag-ibig at sakdal na pagmamahal ay ibinigay niya kanyang bugtong na anak, hindi po para tayo po ay husgahan, kundi tayo po iligtas, hindi para kondenahin, kundi maranasan po natin ang kanyang nananagana at sakdal na pagmamahal. Now, let me give you these verses. Kabisado niyo po ito. Pero dapat talaga pinagyayaman natin ang ganda ng John 3:16 until 17. Pangkaraniwan, alam lang natin yung 16, pero yung 17, di natin kabisado eh. So, basahin po natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world. See, yung first coming ni Jesus, God did not send His Son to condemn the world because Jesus came as a Savior, the Anointed One. Praise God. But that the world through Him, sino yung Him dito? Jesus, might be saved. So this is proclaiming the acceptable year of the Lord. Kung bakit po ito binasa ng Panginoon Jesucristo, kasi ito yung gusto niya ipabatid sa mga tao doon sa sinagoga. At gusto rin po niya ipabatid sa kanila na hindi siya naparito bilang Messiah or the Anointed One na isinugo ng Diyos, hindi po siya naparito para kondenahin, hatulan o husgahan ang mundong ito. Dahil naparito nga po siya para kubkubin at iligtas ang mga taong makasalanan. So malinaw sa ating Panginoon Jesucristo ang kanyang unang pagdating. At hanggang ngayon po, tinatamasa pa rin po natin ang kanyang nananaganang biyaya because we're still in the dispensation of grace. So, ito po ay mararanasan, hindi lamang po ng mga Hudyo, kasama po ng mga Hintil, kapag tayo po ay naglagak
ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po automatic na maliligtas ang lahat ng tao. Once again, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever," meron pong ganung parte, "that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So mga kapatid, gusto ko pong ipabatid sa atin at gusto pong ipanawagan bilang mga mananampalataya at mga pastor na rin. Huwag po tayo basta-basta nagpo-post sa ating mga social media ng mga malalagim na mga pwede natin sabihin kasi parang nakokondena yung mga tao sa LA. Ito pong nakalipas na, alam nyo, nakalipas na araw, ang dami ko nababasa, naglalagay sila ng mga verses na talagang hindi po akma sa nangyayari dahil sinasabi nila na ito raw pong naranasan ng yung wildfire sa LA. Ito raw po ay since meron kasing kumakalat ngayon, di ba, doon sa Golden Globe Awards na 2 days prior sa wildfire sa LA, minak daw po nilapastangan ng ilang mga celebrities ang ating Diyos. Now, alam niyo po ba, of course, hindi po dapat nilalapastangan ng sino mang tao ang Diyos, pero ang Diyos po, napakahaba po ng kanyang pasensya. Hindi pa po niya ibibigay ang kanyang paghuhukom at paghuhusga dahil mahal na mahal po niya ang tao. Meron pong takdang panahon yan. Ngayon, kung sinasabi niyo po na, dahil nga sa nangyari sa Golden Globe Awards at minak ng marami mga celebrities doon at sinabi pa nila that LA or California is a godless country or nation. Ewan ko kung anong term na ginamit nila. State. Now, sinabi ng ilang mga kapatiran natin and even ilang mga pastor, ito na, hinuhukom na sila ng Diyos. And then after 2 days, I think nag-start yung wildfire nung January 7, naranasan daw po ang paghahatol ng Diyos. This is not true. Hindi po ito totoo. Now, let me ask you, ang Diyos po ba, does God gone soft on sin? Lumambot na po ba ang puso ng Diyos sa kasalanan? Hindi po. Hindi po. Galit pa rin po ang Diyos sa kasalanan at hindi po magbabago ang pananaw ng Diyos sa kasalanan. Dahil po ang Diyos ay banal. Pero hindi ibig sabihin na gagawin ng Diyos yun sa mga nandoon sa LA, sa California. Marami rin pong Krisyano doon sa mga nasunugan, mga kapatid. So dapat po tama nating ilalapat ang salita ng Panginoon kasi dapat nga po bilang mananampalataya ang sinusulat natin, i-comfort natin yung mga, kahit po hindi sila mananampalataya, i-comfort po natin sila, gawin natin pagkakataon nito. Hindi para kondinahin, kundi ilapit sila sa Panginoon at ipanalangin po natin sila. Now, does God gone soft on sin? Hindi po. Galit pa rin po siya sa kasalanan. As a matter of fact, sinasabi ng Psalm chapter 5 verse 4, "Ikaw ay Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain di mo pinapayagan." Now, ang puso po ng Panginoon actually, sa totoo lang wag po nating ibubuntod ng sisi. Kung meron na po matinding, of course, nangyari ito matinding sunog sa LA, wala po sa likod nito ang Diyos. Wala po talaga. Ang Diyos po ay nasa likod na kung saan gumagawa siya ng pamamaraan na ilapit ang kanyang sarili sa mga taong makasalanan. Amen. Ito po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. If God is reconciling the world to Himself, bakit niya susunugin ang LA o yung bahagi ng LA na yon? No. That God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. Take note. Hindi po ilalagay ng Diyos ang paghuhusga sa tao. Because still, nasa dispensation po tayo biyaya. Because 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan natin, ibinunton ng Panginoon Jesucristo, ibinunton ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. And that's why, sabi ng talata, Kuya, let's go back to 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, take note, but canceling them, because God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. If God is in the message of reconciliation, bakit niya gagawing susunugin yung isang parte ng LA na yun? It doesn't make sense, mga kapatid. Kaya dapat po alam natin ang salita ng Panginoon. Now, hindi po uhusgahan ng Diyos ang mundo. Hindi pa, may tamang panahon. Pero sa ngayon, hindi po, sabi ng 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Wow! So mga kapatid, sa ating pinag-uusapan sa ngayon, para may matibay tayong sandigan. Okay, bibigyan ko po kayo ng isang tagpo sa Biblia. At ito po yung message title natin for tonight, When a Samaritan Village Rejected Jesus. Dito,
Makikita natin sa tagpong ito, nireject po ng mga Samaritan village na ito, mga Samaritano, ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, alamin natin, anong ginawa ng Panginoon? Sila ba'y hinatulan, hinusgahan? Sila ba ay sinunog, nagpabababa ng apoy ang Diyos sa langit? At alamin po natin kung ano po mga reaksyon ng kanyang dalawang disipulong kasama. Kasi kasama niya dito, yung kanyang dalawang disipulo, sila John and James. So alamin natin, mula po sa tagpong ito, makikita natin kung ano ang puso ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil nalalapat pa rin po ito sa kapanahunan natin sa ngayon. Because, once again, as I've said kanina, nasa dispensation pa rin po tayo ng biyaya. So alamin natin ang tagpong ito. It's found in Luke chapter 9, verses 51 till 53 muna po tayo. Now it came to pass, when the time had come for Jesus to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And as they went, they entered a village of the Samaritans to prepare for him. Verse 53, but they did not receive him, because his face was set for the journey to Jerusalem. So malinaw po mula sa tagpong ito na hindi po tinanggap ng mga villagers o mga Samaritan villagers ang Panginoon Hesukristo. Ngayon, alamin natin, mula po sa tagpong ito, ano yung naging reaksyon nila James and John na kasama po ng Panginoon, at alamin natin, mula sa mga reaksyon nila James and John, nakiayon ba ang Panginoon o sinalungat niya ang kanyang dalawang disipulo? So let's continue. This time in verses 54 until 56 naman po tayo, still with Luke chapter 9. And when his disciples, James and John, saw this, they said, kasi nakita nila, oy Lord, nireject ka, hindi ka tinanggap pa. Ang sabi nila dito, medyo siguro, medyo ang lakas ng dati ng mga disipulong ito. Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? So ang mindset ito mga disipulong ito, Old Testament, Old Law Keeping Covenant. Kasi sa Old Law Keeping Covenant, pag may ginawa kang masama sa Diyos, marami tayong nababasa, marami nang mamamatay, talagang tinutupok. Dahil ang Old Law Keeping Covenant po is based on man's performance. Pero ano pong tugon ng Panginoon? So, tingnan natin kung kayo po ay kagaya ni James at saka ni John, kapag nakikita nyo na hindi tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, ang mindset nila, gusto nyo ba, Panginoon, magpababa tayo ng apoy para tupukin itong mga taong ito, gaya ng ginawa ni Elijah? Ang utak nila, Old Covenant. Now, tingnan po natin ano pong laman ng isipan ng Panginoon. Ang Panginoon po ba dito ay sumang-ayon sa kanila o sumalungat sa mga panukala nila James at saka ni John? So dito na tayo, verse 54. And when, 55 na tayo, but Jesus turned and rebuked them. See, kung kayo po ay merong Old Law Keeping Covenant mentality at gusto nyo, pag hindi tinanggap ang Panginoong Diyos, nako, susunugin na natin yan. Old Law Keeping Covenant mentality po kayo. Ano pong ginawa ng Panginoon? Tinignan niya yung dalawang disipulo. I believe, malumanay pa rin ng Panginoon. And then, He rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. Verse 56. For the Son of Man did not come to destroy men's lives. See, malinaw sa Panginoon Hesukristo, He came as a Savior. Hindi po siya naparito para maging hukom o tagapaghatol. So once again, sabi ng Panginoon, for the Son of Man, referring to Himself, did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. So kung hindi ka tinanggap doon, ano ginawa ng Panginoon Hesukristo? Lipat tayo sa iba. Ganon po kabuti ang ating Panginoon Hesukristo. Because nung panahong ito, unti-unti na po niya ipinapakilala ang bagong kasunduan na mararatify or ma-establish at the cross. Wala pa po dito yung cross . Unti-unti na po itong ipinapaalam ng Panginoon Hesukristo ang ganda ng bagong kasunduan ng purong biyaya. So mula po sa mga tagpong ito, kung ilalapat natin sa panahon ngayon, kung babalikan natin yung Golden Globe Awards na kung saan ay nilapastangan daw po ng mga ilang celebrities doon, hindi naman siguro lahat, ang Panginoon, ang ating Diyos, gagawin ba ng Panginoon yun? Sige nga, dahil kayo nilalapastangan nyo ko, susunugin ko kayo. Hindi po ganon. Sabi ng Panginoon, naparito siya para, He is in the message of reconciliation. Grabe po, kung kayo po yung mga pastor, mga mananampalataya, at ganito po ang mentality natin, mali po yung ating pinapaniwalaan. So, you have to review the Bible. Dapat mo mag-aral tayo, nang sa gayon tama po yung ipinapahayag natin sa ating mga tupang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Samantala,
Dito na po tayo. Bilang patunay, darating naman po talaga ang paghuhusga o paghahatol ng Diyos sa mundong ito. Pero hindi pa po ito yung panahon. Dahil naniniwala po ako, wala pa po ang mundong ito at hindi pa nararanasan yung tinatawag na Great Tribulation, capital T. Meron po tayong tribulation ngayon, small t. Yung tipong tayo po ipinapersecute pa, kasama ng mga ilang mga dati nating kakilala, mga kaibigan. Natural po mangyayari yung bilang mga mananampalataya, pero hindi pa dumarating yung tribulation. Yung capital T. Yung nangyayari po ngayon ay small t na tribulations. Ito yung mga persecutions. Now, kung bakit po hindi pa natin nararanasan ito, dahil hindi po talaga mararanasan ito ng mga mananampalataya. Hindi pa mararanasan ang tribulation capital T. Dahil ito po ayon sa Matthew 24 verse 21, ito po ay sadyang hindi pa nararanasan. At pag naranasan po ito, minsan lang at talaga namang mayayanig ang buong sanlibutan dahil ito po ay kakaiba ayon po sa talatang ito. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kailanman. And by the way, ang Great Tribulation po, it's global. Hindi po sa LA lang. Hindi lang sa Ukraine. Kasi noong araw sa Ukraine, ang sinasabi pa nila, nako, tribulation na yan. Hindi po sa isang panig lang ng mundo. Ang tribulation, capital T, tribulation, it's global. Malakihan po ito. Now, once again, to answer our question, will Christians experience the wrath of God? Now, sabi po ng 1 Thessalonians 5 verse 9, it's a no-no. For God did not appoint us, yung us po dito believers, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Now, mga kapatid, dito na tayo. Gusto ko pong linawin na hindi po talaga ang Diyos ang naglalagay sa kapahamakan ng tao. Ang tao po ang nagdadala sa kanyang kapahamakan. Amen. At gaya po ng sinabi ko kanina, no, na yung comma and the acceptable year of the Lord, then may comma in the day of vengeance of our God. Hindi po binasa ng Panginoon yun sa Luke chapter 4 kanina, verse 19, because ang pagitan po nun ay 2,000 years. Hanggang ngayon po, nararanasan po natin ang biyaya ng Panginoon sa atin. At mga kapatid, ang puso po ng Panginoon sa atin ay gusto po niya tayong mga ligtas. Dahil ang mga pangyayari po ay nararanasan na po natin sa ngayon, ang mundo ay papadilim ng papadilim. Pero nandyan pa rin po, sabi nga po ng binasa natin kanina in Matthew chapter 24 verse 21, hindi pa po nangyayari ang tribulation. So once again, Kuya, pakilagay nga yung verse na iyon para makita natin muli. Sapagkat sa panahon iyon, referring to the Great Tribulation, mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So mga kapatid, ito po ang puso ng Panginoon. Kung nakikita po natin ang mga kapahayagan mula sa Matthew 24, actually ang mga, I should say, ito po yung mga hula, hula patungkol sa second coming. Hindi po ito sa rapture, hindi po ito mga rapture verses. Kasi po ang Matthew ay written to the Jewish people. Now, yung second coming talaga is for the Jewish people. Now, nakikita na po natin, nakasulat, marami nakatala doon mga hula. At ito mga nakatala na mga hula ay nararanasan na po natin at nakikita natin sa ating kapanahunan. So, it makes sense na kung nalalapit na po yung second coming, mas nalalapit na yung rapture. Amen. Ang rapture po, it's an imminent event. Wala na po kailangan propesya pa na isa sa katuparan. Anytime the rapture will take place. Amen. Pero yung Matthew 24, referring po ito sa second coming. Marami na tayong nakikita na matitinding mga kalungkutan dahil po sa masisiding dilubyo. Ito nga po sa LA, kamakailan lamang, may kahapon yata masidi po yung lindol sa Japan, 6.9. Marami mga samot-samot na lindol ang nararanasan at talagang naisa sa katuparan po yung Matthew chapter 24. Kaya po, samantalahin po natin ang pagkakataon. At tanggapin na po natin ang paanyaya, ang kaligtasang inilalaan sa inyo ng Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verses 1 till 2. When we then as workers together with Him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Ito pong nararanasan natin ay biyaya. Huwag po nating i-take for granted. Sabi pa ng talata in verse 2, for He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now
is the day of salvation. So, kaibigan, ako po ay lumalapit sa inyo ngayon. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Ito po ay binigay sa atin ng Diyos ay bago pa man dumating yung paghuhukom, samantalahin natin. Actually, 2,000 years ang pagitan. Hindi po ba napakahaba ng patience sa ating Panginoon? Why? Because kung meron man pong gusto magsabi ng sana all, I believe it's God Himself. Gusto niya sana maligtas ang lahat ng tao. Kung bakit maral sinasabi niya, ba't hindi pa nagra-rapture? Bakit hindi pa nangyayari yung sinasabi niya? Ito yung sinasabi ng mga scoffers in the last days. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin ko sa Tagalog. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya naisin na may mapahamak. So ayaw niya pong mapahamak ang lahat ng tao. Gusto niya. Kaya sabi ko kanina ko yung phrase na sana all, puso ito ng Diyos. Sana all maligtas. Sa Panginoon po, gusto niya maligtas ka. Now, let's go back to our question as we end. So, will Christians, pag sinabi natin Christians, born again, like you and me, kung kayo po itinanggap niyo ang Panginoon Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kasama kayo sa pinag-uusapan natin na Christian. Will Christians experience the wrath of God? Well, the answer is no. And that's good news. Kaya nga po good news ang Ebanghelyo eh. Now, this is our solution. For God did not appoint us, yung us po dito ay Christians, believers, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 till 10. Now, bibigyan ko po kayo ng mga verses bilang patunay na really kung kayo po'y mananampalataya, kaya nga po maganda na maging mananampalataya po kayo. Pastor, paano kung gagawin yun? Mamaya po, bago tayo matapos, the Lord will be giving you an opportunity na tanggapin po ang kanyang paanyaya. So, before that, bibigyan ko muna yung maraming talatang ito para meron kayong mapanghahawakan at babalik-balikan. Nasa diyang, ang dispensation po natin yan ay biyaya. Kahit po anong gawin nyo sa Diyos, hindi siya mapipikon. Hindi ko sinasabing imak nyo, lapastanganin nyo ang Diyos. Pero sa totoo lang, napakahaba po ng patience ng Panginoon. May takdang panahon kung kailan po niya ibubusa ang kanyang galit at puot. Pero hindi pa po sa ngayon. Nandito pa tayo mga mananampalataya. At hindi po mararanasan ng sino man ang galit at puot ng Diyos sa panahon ng kanyang biyaya. Mangyayari po na ibubusa ang kanyang galit at puot pag na-rapture na po ang simbahan. Tayo po mga mananampalataya. But at the moment, let me give you these verses. Isaiah 54 verse 9. For this is like the waters of Noah to me. For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you. Wow, praise God. Sundan pa po natin ang John chapter 5 verse 24. Most assuredly I say to you, he who hears my word, sino po yung he who hears my word? Mga believers po ito. And believes in Him, Christians po ito, who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Amen. Romans chapter 5 verse 1. Ang gaganda po ng mga verses na ito. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So wala nang gera. Kaya wala kayong dapat ikatakot bilang mananampalataya. Hebrews 8 verse 12. Dito muna tayo kuya sa Hebrews 8 verse 12. Sorry. Nauna ko yata. Pakilagay mo na sa Hebrews 8 verse 12. Wala ka nun? O dito lang tayo sa Romans 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believes in Him as personal Lord and Savior. Samantala, sabi pa ng Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and iniquities or lawless deeds. Sabi ng Diyos, I will remember no more. Praise God. So bilang mga mananampalataya, mga pastor, ituro po natin sa ating sambahan ang biyaya, ang pagmamahal, ang nananaganang kabutihan sa atin ng Diyos na maghahatid po sa pagbabago sa tao. Di ba sabi po ng Romans chapter 2 verse 4, God's goodness. Hindi po God's wrath will lead people to repentance. God's goodness will lead you to repentance. Ang pangkaraniwan po kasi, akala na maraming Kristyano, pag tinuro natin ang God's wrath, naku, matatakot ang mga tao at magbabago. Hindi po. Hindi rin sinasabi ng Romans 2 verse 4. Sabi ng Romans 2 verse 4, God's goodness will lead you to repentance, hindi po God's wrath. Kaya po, mga pastor, mga kapwa ko mananampalataya, kung kayo po'y nag-lead ng Bible study, turo natin ang mayamang biyaya
na kung saan nakasama po dito ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kung bakit naparito ang Panginoon bilang tagapagligtas, hindi po hukom. Amen. Ang sa gayon, marami pong tao ang makakilala sa isang Diyos na nagmamahal sa Kanya. Now, ito pong ebanghelyo, sabi ng Biblia, ito po yung ebanghelyo na dapat nating pinapakalat, pinipreach bilang mga pastor. For I made the decision to know nothing, that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions, while among you except Jesus Christ and Him crucified, and the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection. So, dapat yun ang pinipreach natin sa ating mga church. Ituro po natin sa mga tao mayamang pagmamahal sa atin ng Diyos para mapawi na po anuman pong takot at pangamba nila sa buhay na ito. 1 John 4:18, there is no fear in love but perfect love. Kaninong perfect love? God's perfect love. Cast out fear. Amen. So ipahayag po natin sa mga tao ang mabuting balita na kaligtasan na kung sino man pong mananampalataya sa nananaga ng biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay tiyak na makakasama sa rapture. Amen. Para katagpuin po tayo sa alapaap. Ito nga po tinatawag na rapture of the church. Titus 2:13, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ay ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sundan po natin ang 1 Thessalonians 1:10. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit, ito'y si Jesus na muli niyang binuhay. So, hindi po tayo, bilang mananampalataya, hindi tayo nag-aabang sa galit at puot ng Diyos. Kasi pag dumating yon, wala na po tayo dito sa mundo. Amen. Ang inaantabayanan po natin, yung muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi tayo nag-aantabay sa kamatayan. Kasi bilang mga mananampalataya, ang blessed hope natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, which is the first phase, the rapture of the church. So, hindi natin inaabangan ang puot at galit kasi hindi po tayo kasama. Kung kayo po ay hindi tatanggap sa Panginoon, hindi po ito pananakot. This is the truth. Hindi po kayo dadalhin ng Diyos sa impyerno. Hindi po ang nagdadala sa tao sa impyerno, sarili niya. Now, kung hindi nyo tinanggap ang Panginoon at kinuha na po niya ang mga mananampalataya, kagaya ko at kagaya ng ilang pang mga kapatid natin, hindi nyo tinanggap ang Panginoon, matitira kayo sa lupa. Dahil nandito kayo sa lupa, pag binuhos na niya kanyang galit at puot, madadamay kayo. So wala pong kasalanan ng Diyos. Kanina po ang pagkukulang sa tao. So I suggest now is the day of salvation. Tanggapin nyo na po ang magandang paanyaya ng Diyos. At one last verse, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Second part po tayo. Na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. So mga kapatid, will Christians ever experience the wrath of God? No. Kasi bubusa po ng Diyos ang kanyang galit at puot pag wala na ang church, pag wala na po tayong mga anak niya. Amen and amen. So mga kapatid, yun po nangyari sa LA, hindi po yan pagbuhos ng galit at puot ng Diyos. Hindi po, because hindi pa po nangyayari ang mangyayari sa hinaharap. Hindi po yun totoo. Hindi po yun na dapat nating pinagyayaman. Because pagyamanin natin na ipaalam natin bilang mananampalataya na wala po sa likod nito ang Diyos. Mga kapatid, this is really important. Ang sa gayon, hindi po natatakot ang mga tao. Tituro natin ang kabutihan niya because God's goodness will lead people to repentance. Amen. So, kaibigan, kababayan, kung kayo po ay may takot at gusto niyong maranasan na mawala po ang takot na ito, ang kinin po natin yung sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. 1 John 4:18. Diba sabi doon, God's perfect love cast out fear. So, paano nyo mararanasan ang kabuuan at ang lubusang pagmamahal ng Panginoon at ang kanyang kaligtasan? Kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, I would encourage you to receive His Son, Jesus. Sabi po niya sa Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Now, all we have to do, pag-pray po ako ngayon, buksan niyo po inyong bibig, sundan niyo po yung aking prayer, habang binubuksan niyo yung mga puso at pinapaniwalaan na hindi po nanatiling patay si Jesus. Siya po ay nabuhay na maguli para sa inyo at kayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? So please, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, galing sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas, Panginoon na aking buhay. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan
doon sa krus ng Kalbaryo. Winakasan na ang aking kasalanan. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan na akin pong tinatanggap simula po sa oras na ito. At maraming salamat din po na ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, congratulations. Ikaw ay kabilang nasa tahanan at sa pamilya ng Diyos. Amen. Manatili po tayo na mag-aral at samahan po ako every Tuesday night dito po sa ating programa. But this time, gusto ko naman po ipag-pray ang mga kaibigan nating nanonood kung kayo po ay marahil first time pero matagal na kayong mananampalataya at nabuksan ating isipan sa mayama kapahayagang ito at napawi yung takot. I would like to pray for you na maganda po i-share natin yung ating broadcast. Nang sa gayon, marami po sa mga kapatid natin na kung hindi po alam ang katotohanan ito ay malaman nila na talaga pong wala po tayo sa judgment day at mabuksan po kanilang isipan. So, I would like to pray for you. Aba, we thank you po sa mga kapatid namin kasama ngayon na nabuksan ng isipan at salamat din po sa iyong salita na aming pinanghahawakan na talagang wala pa po sa panahon ng pagbuhos ng iyong puot ang nararanasan aming kapanahonan dahil kami po ay nasa kapanahonan pa na iyong nananaga ng biyaya. At dalahin ko, O Diyos, na samantalahin po namin ang pagkakataong ito bilang mga pastor, mga manggagawa, mga mananampalataya, amin pong ipahayag ang iyong salita. At para naman po sa mga tao na makakikinig ng salitang ito, samantalahin po nila na tanggapin nila kayo bilang kanilang Panginoon at maghari sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat sa aming Panginoon Jesucristo na Kanya ibinigay ang Kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan namin. At maraming salamat din, Banal na Espiritu, na kayo po ang gumagabay at nagbibigay ng liwanag sa aming mga pinag-uusapan. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, maraming salamat kaibigan and we're back. Makalipas sa maiksing break natin. And once again, this is Solution with Laverne Duhot. Ito po ating Bible study online kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. At tinugon po natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon ang ating question for tonight. Will Christians experience the wrath of God? Well, the answer is no. Because as believers, we are not appointed to God's wrath, but to His salvation. Amen. According to 1 Thessalonians 5 verse 9. And maraming salamat po for joining us tonight. Salamat kila Sister Norma Vitales. Salamat din kay Pastor Willie Laigo, nakasama natin. Salamat din po kay Pastora Ann Bunye. Thank you po, Pastora, for joining us tonight. Salamat of course sila Sister Sally and Brother Joel will be celebrating their birthdays on January 30. Tama ba? Or 31? Nagduda kami tuloy. Ang maganda rito, ano pa nila yung wedding anniversary. So maraming salamat mga kapatid. Excited tayo. 29 ba? Yan, patawad mga kapatid na. Mahalaga, happy birthday and happy wedding anniversary. And Brother Fidel Gabiola, maraming salamat po for joining us tonight. Brother Kevin, Ian Kuwago, Sister Corazon Bondok, nandyan din po si Sister Leonila Bautista Buenafe, Sister Lai, please, kung may time kayo, join us dito sa church. Miss na po namin kayo. Ito po yung message ni Pastora Ann Bunye. Sabi niya, God so loved the world, including LA, not just as believers. Amen. Totoo po yan. Mahal po niya ang lahat ng tao, kaya po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para maligtas ang lahat. Ito nga po ang pakay niya. Amen. Salamat po, Pastora Ann Bunye, for that message. Good evening din po, Sister Nanita Linobo Apog. Of course, kay Sister Maylin Magadia. Hello po. Kumusta po ang inyong manicure, pedicure? Salamat po at sila ay nakasama natin. Kay Brother Roy, salamat po. Brother Ariel Herrera. Naku, na-miss ka namin nung Sunday. Sister Rose Marie Casoko. At napakarami po natin kasama. Si Brother Alexander Viloria. Hello bro. Salamat po for joining us tonight. Sino po ba? Sister Maylene Rivera Celestra. Yan. At Sister Gigi Mendoza. Maraming salamat. Si Brother Redemptor David. Nakasama rin po natin.
Dami. Ako mga kapatid, it's 33 minutes after 8. So muli po, maraming salamat. And yun, sabi ni Sister Sally, January 29. Muntik na namin tamaan. So once again, Sister Sally and Brother Joel, happy birthday and happy wedding anniversary po sa inyo. Yan. Salamat po sa ating mga nakasawan. Please, kung kayo po ay napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-usapan, pwede po ba akong maglambing? Pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, marami po ang mapagpala at malinawan ng kanilang kaisipan. So, sa ngalan po na aking buong pamilya with, of course, Mami Jo, si Arian at si Kuya Abe sa ating technical director. Ang inyo pong lingkod ay nag-iiwan sa inyo ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that we may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.